Magandang araw mga kaibigan. Ayan. Ito guys. Grabe. Grabe yung pasabog ni Senator Amy Marcos. Doon sa rally. Kasi nagsalita siya doon tungkol sa kanyang kapatid na si PBBM. At sa asawa ni PBBM. Guys, grabe yung pasabog dito ni Senator Amy. Panoorin natin. At hanggang matapos po yung video na to. Kasi kahit kayo, magugulat po kayo. Kung bago pa lang kayo sa aking page po, pa-follow naman and subscribe. Pa-support guys sa munting page natin. Ito, panoorin po natin. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga mahal na kapatid. Ka-Israel, ka-Bien, ka-Erz, ka-Arnel, lahat ng ating minamahal na kapatid. Higit sa lahat ang classmate ko mula Congress hanggang Senado, Senador Manong Dante Marcoleta. Napakahirap po ang pumunta, tumayo at magsalita sa inyong harapan. Pero noon pa man, alam kong walang madali kapag ikaw ay Marcos. Nanginginig ako at ang aking boses, hindi dahil ako'y natatakot sa inyo, kundi dahil nalulungkot po ako. Ipagpaumanhin ninyo kung sa gitna ng pagsasalita ko, ako'y hihinto, hihinga dahil sa bigat ng aking kalooban. Pero hindi yan ang dapat kong ihingi ng paumanhin. Hindi yan ang kasalanan ko sa bayan na dapat ihingi ko ng tawad. Narito po ako dahil sa tawag ng Iglesia ni Cristo para sa transparency, accountability at hustisya. At dahil sa tawag ng sarili kong konsensya, bilang senador, bilang kapatid, bilang Pilipino. Bata pa lamang kami ni Bongbong, alam na ng buong pamilya ang problema sa kanya. Sa totoo lang, mababasa naman ng lahat ang mga testimonya ng aking ama patungkol sa kanyang ugali at gawain. Noon, dahil may tatay pa kami, hindi ko pa siya responsibilidad. Noong tumatanda, ay mas naging nakakabahala. Batid ko na nagdadrag siya. Nalaman ko at ng pamilya, nalaman ng pamilya, seryoso ito. Minsan, kami ng Presidential Guard at Metro Gompa ang naglilinis tuwing nagpa-party po sila. Nabuhay kaming magkakapatid sa ibang bansa. Kami-kami lang. Kinumbinsi ko pa si Bongbong, pakasalan mo na si Lisa. Naisip ko noon, kapag nag-asawa siya, malalagay na sa tahimik at magkakaroon ng direksyon. Ang laki ng pagkakamali ko. Mas lumala ang kanyang pagkalulong sa droga.
Ramdam ko yung pagsasalita ni Senador Amy. Mabigat sa loob niya. Pero kailangan niyang sabihin kasi meron siyang tungkulin sa bayan o sa bansa bilang isang senador. Senador Amy, saludo ako sa iyo. Naniniwala ako sa mga sinasabi mo. Grabe, no? Si PBBM, yung dati, hinahamon natin siya na mag-hair follicle test para mapatunayan na hindi siya nagda-drugs. Pero ayaw niya, di ba? Ito ngayon, wala siyang choice kundi gawin yung bagay na yan. Yan lang yung paraan para mapatunayan niya na mali yung ate niya. At mali po tayo sa iniisip sa kanya. Kasi ako, actually sa sarili ko, hindi ko alam kung ano yung epekto ng droga mismo sa isang tao. Pero nakita ko din at narinig yung mga simptomas nito, yung mga epekto nito kapag gumagamit. Yung may mannerism, tingin mo si BBM, mayroon siyang mannerism. Diba yung pag ganyan-ganyan ng panga? Tapos hindi makapag-isip ng maayos. So, ano na ang susunod? Kaabang-abang, di ba? Kung ako kay BBM, mag-resign na lang siya. Kasi, hindi kailangan ng bansang Pilipinas ang isang presidente na wala sa sariling katinoan. Diba? Kayo, tatanungin ko guys, kapani-paniwala ba ito? Isipin natin, kapatid ni Senador Amy, si BBM. Pero, sinabi niya yung mga bagay na ito sa harap ng napakaraming tao. Sa harap ng buong mundo. Diba? Ano yung makukuha ni Senador Amy Marcos kung magsisinungaling siya? Politika? Hindi naman siguro. Kasi hindi naman siya magiging presidente kung bababa yung kanyang kapatid. Siguro, concern talaga siya sa kanyang kapatid. At concern siya sa bansa. Sa kabutihan ng bansa. Para sa ikabubuti ng bansang Pilipinas. Kasi, kung ganyan yung ating presidente, lulukuhin lang siya ng mga nasa baba niya, ng mga tauhan niya. Alam ko ito si Tambaluslo, si Martin Romualdez. Yan din yung hawak niyang alas laban kay PBBM. Kaya nga, hindi siya magalaw-galaw ni PBBM. Saludo sa kanya. Nagbabaw sa kanya si BBM. Hindi siya magalaw. Kahit anong sabihin niya, parang siya yung presidente. Kayo guys, anong opinion nyo dito? Aabangan natin kung anong mga susunod na mangyayari. Ay, sana masave pa yung Pilipinas, diba? At bilang isang mamamayang Pilipino, nananawagan ako sa Armed Forces of the Philippines na mag-isip na kayo. Isipin na po ninyo kung ano yung bagay na dapat po ninyong gawin. Para sa bansa, yan po yung mandato ninyo na maging loyal kayo sa konstitusyon ng bansang Pilipinas. Ibig sabihin, sa mamamayan, sa mga taong bayan. Ako nananawagan ako, BBM, resign. Mag-resign ka na po. Hindi ka kailangan ng bansang ito.